Morning, sir. Hi, good morning, sir. Kumusta po, sir? Morning. Dumating kaninang umaga ng Lunes ang asawa ni Pionatic VP Sara Duterte na si Attorney Manasseh Carpio sa Quezon City Prosecutor's Office para magsampa ng patong-patong na reklamo laban sa ilang institusyon at personalidad dahil umano sa paglabag sa Bank Secrecy Law, Data Privacy Act at iba pa. Sinasabi ko nga, paano namin madideny o ma-admit yung mga sinasabing transaction kung hindi naman kami binigyan ng kopya ng AMLAC at hindi naman namin kami binibigyan ng kopya ng mga reports kung saan galing ang summary ng AMLAC. Pero sa pag-uusap namin ni Atty. Carpio, he vehemently denies having 6 billion ba yun o 3 billion? He vehemently denies that. Target ng mga reklamo ang Anti-Money Laundering Council, Bangko Sentral ng Pilipinas at ilang miyembro ng Kongreso. Kaugnay ito ng mga isiniwalat na financial transactions sa impeachment hearing laban kay VP Sara. Ayon sa reklamo, nagkuntsabahan umano ang mga respondents kasama ang ilang miyembro ng House Justice Committee kabilang sina Chair Jinky Luistro, Representatives Leila de Lima, Percy Sendanya at Chel Diokno para ilabas ang kanyang bank records na sinasabing protektado ng Anti-Money Laundering Law, Bank Secrecy Law at Data Privacy Act. Ay kung may nilabag ba na batas ang AMLAC sa pagsisiwalat ng mga transaction reports na galing sa bangko. At nasa reklamo naman namin na hindi naman abisuhan at nabigyan ng kopya si Atty. Carpio ng mga reports na ito ng AMLAC. Kaya premature para mag-comment si Atty. Carpio sa mga naisiwalat ng AMLAC sa Kongreso. Giit ni Carpio, mali umano ang paglalabas ng AMLAC at House panel ng pribadong financial records noong third impeachment hearing ni Duterte noong April 22. Kabilang umano sa mga records na ito ang insurance payments, time deposits, investments at utility bill transactions. These are attempts to suppress the disclosure of this information, no? Tayo sa Justice Committee, in my capacity as chairperson, we maintain the position that we did not violate any law. Samantala, agad namang rumesbak si Luistro sa isinampang reklamo ni Carpio. Hindi po bank records ang ating sinapina. Ang sinapina po natin are covered transactions and suspicious transactions. It is our position to make a distinction between bank records, which is covered by the confidentiality in bank secrecy law, and the transactions which were made the subject matter of the subpoena. Pag sinabi mo kasing transactions, document yan ng AMLAC, no? But when you say records, document yan ng bangko. So in as far as we are concerned, pagdating sa bank secrecy law, there is no violation. Now, if they will be raising the violation of confidentiality of AMLAC, this is my answer to that. This is an impeachment case, and therefore, the totality of all the laws pertaining to transactions and bank records must be considered, no? This is an accountability mechanism, and therefore, the exception provided in the bank secrecy law must be interpreted in such a way that it should cover any other confidentiality in other existing laws. Otherwise, wala nang matutuloy na impeachment on the ground of unexplained wealth. No? Opo. We've been very, very cautious. As a matter of fact, mahaba ang deliberations natin dyan during the hearing. Ayon naman kay House Public Accounts Committee Chairman at Bicol Saro Representative Terry Ridon, walang legal na basehan ang reklamo laban sa AMLAC. Giit niya, malinaw sa batas ang mandato ng AMLAC at kabilang dito ang pag-uulat ng mga kahina-hinalang transaksyon bilang bahagi ng tungkulin nito. Ayon naman kay Akbayan Representative Sendanya, classic move daw ito ng mga Duterte na kapag nabibisto, sa Korte Suprema ang takbo. Eto tulad nito, nasukol sila kasi malinaw yung mga dokumento, takbo sa korte. Itong ginawa nila, parang pinapatunayan lang talaga nila na totoo nga yung mga lumabas na mga dokumento, na reports mula sa AMLAC. At ngayon, iniiba na naman nila yung usapan. Di ba pansin natin, every time ang darating tayo sa substantial part noong discussions, ang gagawin nila, i-deflect nila
yung issue. Ayaw nilang sumagot sa Committee on Justice, sasagot sila sa media at ito naman tatakbo sa korte. Ang tawag ko sa kaso na to, MEMA. Tinawag naman ni House Committee on Good Government and Public Accountability Chairman Joel Chua ang reklamo bilang diversionary tactic o pampagulo lamang. Posible rin umanong layunin nitong takpan ang naunang lumabas na impormasyon tungkol sa umano'y 6.7 billion pisong transaksyon na dumaan sa bank accounts ng mag-asawa base sa datos ng AMLAC.